Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga painful periods o kaya tinatawag na dysmenorrhea. Pag-usapan natin kung ano yung mga dahilan, bakit meron tayong painful periods, at kung ano yung mga possible na causes, possible na sakit, bakit nakaka-experience tayo ng dysmenorrhea. Meron tayong tinatawag na dalawang klase ng dysmenorrhea, which is yung primary dysmenorrhea at yung mga secondary dysmenorrhea. Yung sa primary dysmenorrhea, guys, nag-occur ito sa mga teenager pa. At ang sakit ng puson, guys, ay mararanasan 1 to 2 days ng menstruation. And ito ay pabalik-balik, pero hindi siya every month na nag-appear yung etong primary dysmenorrhea. Halimbawa, nagka-dysmenorrhea ka this month, and then next month or next month wala ka, and then the third month again meron ka naman, ganun. So ito yung primary dysmenorrhea at walang causes o kaya walang dahilan ng mga sakit ng pagsakit ng puson natin o kaya yung nararamdaman natin na dysmenorrhea. Ano ba kasi yung mga sintomas ng dysmenorrhea? Siyempre, masakit po yung puson natin kasi sa cramping ng matres natin. And then, masakit din yung balakang natin. At parang merong heavy pressure, yung parang ang bigat ng puson natin, yung matres natin. At minsan nga, hindi ka makapagtrabaho ng maigi. At sabayan pa yan ng sakit ng ulo. So, dysmenorrhea na yun. Minsan nga, may iba na nagva-vomit o kaya nausea. Yung feeling mo na naduduwal ka, and then merong nagduduwal, ganun. Meron ding constipated, yung hindi makadumi, at meron ding nakakaranas ng diarrhea kapag nagdi-dysmenorrhea sila. Ako, kasi meron akong secondary dysmenorrhea, kasi every month talaga yan, kasi meron akong endometriosis. Nararanasan ko talaga lahat yan ng pagsakit ng balakang, sakit ng puson, ulo, and then every month yan, kasi nga secondary dysmenorrhea due to yung endometriosis ko. And hindi talaga ako makapagtrabaho kung wala akong ibuprofen o kaya yung pain reliever na ititake kung nasa hospital ako. So, yun yung mga sintomas. And, okay, so dito naman tayo sa secondary dysmenorrhea. So, hindi natin alam kung secondary dysmenorrhea o kaya primary dysmenorrhea ang meron tayo kung hindi tayo magpapacheck up sa mga doctors natin para malaman natin ang cause. So, pag secondary dysmenorrhea, may mga causes yan na mga sakit o kaya yung mga problema natin sa gynae part natin. So, may mga underlying cause na gaya nga ng na-mention ko na meron ako yung endometriosis. Ito yung every month na merong magra-ruptured na tissue sa labas ng matres at kung saan-saan sa part ng matres, at yun yung nagkukos ng painful menstruation and heavy bleeding din, and ayun, malakas nga yung pagre-regla, and every month talaga na nakakaranas ng dysmenorrhea kapag merong endometriosis. So, number 1 dyan na cause yun. So, kailangan nga talaga natin magpa-check up para malaman natin ang kalagayan natin. Kung meron nga tayong primary dysmenorrhea lang, so that's okay, normal lang din kasi walang causes ng mga sakit. At malalaman din natin kung secondary dysmenorrhea tayo at meron nga mga causes na mga ganito, yung mga sakit. Pero huwag matakot, kasi lahat naman ay nasusolusyonan yan. Kaya gaya ko nga, guys, diba? So 14 to 15 years akong merong endometriosis, and I got managed to get pregnant naman ng 2 times. And yun, so number 1 na causes ng dysmenorrhea ay meron tayong endometriosis. Next one is adenomyosis. Ito naman, guys, yung mag-grow yung muscle ng matres natin, yung lining ng matres natin, sa inner part ng matres natin, at yun din yung magkukos ng lalaki yung matres natin na hindi normal yung size ng matres natin. So, yun yung nagkukos din ng contracting ng pagko-contract ng mattress, at meron ka ding heavy bleeding kasi nga yun nga lalaki nga or kakapal na nga yung lining ng mattress mo, kasi yun din yung magsished pag magre-regla tayo. Kaya yun yung nagkukos ng painful menstruation o kaya dysmenorrhea.
Next na dahilan is PID o kaya yung pelvic inflammatory disease. Meron na rin akong detailed video nito, guys. Panoorin nyo, guys, kung hindi nyo pa napapanood. Kasi ito, guys, yung infection sa mattress natin, sa pelvic part natin, hindi lang sa mattress natin, kundi pwede na rin naapektuhan yung mga ovaries natin, kaya yung mga fallopian tube natin, sasanhin ng infection. Kaya syempre, pag may infection dyan, syempre, masakit talaga yan kapag mag-mens tayo o kaya before mag-mens tayo. Yung tinatawag nilang PMS, yung premenstrual syndrome, meron din ako yan, guys. So, masakit din ang puson ko before pa ako mag-mens and then during menstruation kasi due nga ng endometriosis ko. Next na dahilan yung mga fibroids o kaya yung mga myoma. Yung mga fibroids, guys, yung mga benign tumor dyan sa mattress natin o kaya sa ovaries natin. Siyempre, kung meron mga fibroids o kaya myoma dyan, medyo napipigilan nga yung pag-shed ng lining ng mattress natin at magkocontract yan. Yun yung magkukos ng painful period o kaya pagsakit ng puso natin kapag nagre-regla tayo. Next one is yung cervical stenosis. Ito yung pag-narrow o kaya yung pagliit ng opening ng cervix natin. Kasi yung cervix natin, merong siyang butas at mag-open yan kapag meron tayong regla kasi nga syempre dapat nating ilabas yung regla natin, yung mga lining ng mattress natin na kumapal nga dahil nga sa mga hormones natin. Kasi meron palang nagsasend sa FB page ko, guys, na makapal daw yung mattress nila, manipis yung mattress nila. Pero as I said, guys, depende rin yan sa phases ng cycle natin. Minsan kasi yung phase ng cycle natin, merong phases na kakapal yung mattress natin. And then, before tayo mag-mens, and then pag mag-mens nga tayo, yun yung mag-shed, yung lining ng mattress natin, at yun yung ire-regla natin. And then, syempre, pag tapos na yung menstruation natin, medyo manipis na naman yan. So, depende. Pero, ask nyo sa doktor, guys, kung manipis pa talaga o kaya makapal ba talaga, kung hindi talaga dahil yan sa phases ng cycle natin. So, yun. And, may management naman dyan, may mga hormonal pills para ma-regulate yung lining ng mattress natin o kaya yung size ng lining ng mattress natin. And merong ding nag-question sa akin, guys, sa FB page na wala daw butas kasi yung cervix niya. So, baka yun din ang cause ng painful kasi syempre pag mag-release na yung ovary natin ng egg and syempre kung walang meeting na magaganap ng semen at yung sa egg natin, walang fertilization kasi wala nga ding mapapasukan yung semen kung close yung cervix natin. And then, kung hindi yan mag-open pag mag-mens tayo, so hindi tayo magkakaregla niyan kung close talaga yung cervix natin. Normal na magko-close ang cervix natin kung buntis na tayo. Of course, syempre, magko-close yan para i-hold yung baby ng 9 months. So, pag close na yan, once na nabuntis na tayo, magko-close na yan hanggang sa mga anak tayo, mag-o-open na yan kung due na tayong mga anak. So, yun. So, minsan, nagiging narrow o kaya liliit yung butas nga ng cervix natin. So, syempre, hindi nga makalabas ng maigi yung mga regla natin. So, yun yung nagkukos ng dysmenorrhea o kaya painful periods. So, ano naman yung mga home remedies o kaya home management ng dysmenorrhea? So, pwede tayo, guys, na maglagay ng hot pack sa puson natin. Pero hot pack lang, guys, wala munang castor oil at wala munang massage kasi meron tayong period. So, para mais lang or matanggal yan yung pain, yung sakit ng puson natin. So, maglagay lang tayo ng hot pack. Kahit hindi yung rechargeable na, yun nga yung ginamit ko sa video ko ng castor oil hot pack. Kahit hindi yun, guys, meron namang, pwede naman kayong gumawa ng kahit yung bote lang, yung bote ng Coke, ganun, o kaya kahit anong bottle, lagyan nyo lang ng mainit na tubig, and then balutin nyo ng towel, small towel, o kaya kahit anong tela, yun yung ilalagay nyo sa puso nyo. Yun, pwede nyo rin gawin yun kapag mag-castor oil hot pack kayo. Gagamit lang kayo ng bote na merong hot water, okay na yun, guys. Hindi nyo kailangan bumili
bumili ng rechargeable na hot pack, ano. So, yun, iwasan natin gumastos kasi ang hirap ng buhay ngayon, puro lockdown, ano, walang masyadong trabaho, walang masyadong pagkakakitaan. And, gawin lang talaga natin muna yung mga goals natin, i-ready natin yung katawan natin para magka-baby na soon sa atin lahat. Pero dapat, hindi tayo gagastos at the same time na hanggat kailangan, kung may mga remedyo, mga home remedies, yun. Kaya nga nagawa ko talaga ang channel na to guys, kasi yung mga tips po natin dito ay more on natural remedies para, syempre, magastos talaga ang pupunta sa hospital. Pero, I advise pa rin, at least, magpa-check up tayo para alam nga natin kung ano yung mga cases natin, husband and wife, as I always said, teamwork ang pagbubuntis, and huwag matakot kasi lahat meron namang solution dyan. For the first 3 months na mag-try na tayong mag-conceive, TTC, may mga nagtatanong pa rin kung ano yung meaning ng TTC. Trying to conceive po guys, trying to get pregnant yung ibig sabihin. So, yun, 3 months before TTC, gawin muna natin lahat yung mga natural remedies. So, panuorin nyo lahat yung mga videos ko dito sa channel ko. So, madami case-to-case basis yan. So, depende sa cases nyo po kung ano yung dapat natin gawin, dapat kainin, dapat iwasan, mga ganyan. And, yun, maglagay lang tayo ng hot pack. Ayan, maglagay lang tayo ng hot pack sa puso natin. And, after that, mga 15 minutes, pwede tayong mag-massage dito sa balakang lang natin, yung sa lower back natin. Kasi huwag muna tayong magmamassage sa puso natin kasi meron tayo. And dito lang sa lower back natin, pwede rin natin itaas yung paa natin para ma-ease lang yung pain, yung sakit ng puso natin. Or kaya pwede tayong mag-knee chest position. Ito siya, knee chest position, o kaya naman itaas natin yung paa natin sa wall na gaya naman nito. And then, manage din natin yung diet natin. So, avoid caffeine, avoid alcohol, and avoid smoking. O kaya yung mga food na contains ng caffeine. Kung meron tayong dysmenorrhea o kaya before tayo mag-mens, so avoid natin yung mga beverage na to at yung mga contains ng caffeine. At kung hindi na talaga kaya, as I said nga gaya ko, hindi talaga ako makakapag-work kung hindi ako magtitake ng pain reliever. Kasi syempre, alam nyo naman ang work sa hospital, so talagang magra-rounds yan, medyo busy, and then masakit ang ulo ko, and then sa puson ko, oh no, talaga, magtitake talaga ako ng ibuprofen. O kaya, kahit anong pain reliever guys, so meron naman kayo dyan sa Pinas yung Alaxan, pwede. So, pain reliever din yun, ibuprofen. Maganda nga yun eh. Yun yung binibili ko nga dito eh. Meron din Alaxan dito. Pag ganun na nagdi-dysmenorrhea ako noon, Alaxan na lang, and before ako mag-mens, nagtitake na talaga ako ng Alaxan para hindi ko na talaga maranasan ng dysmenorrhea yan. Kasi alam ko talaga, every month talaga yan eh. Walang laktaw o walang talagang patawa dyan. Kasi due nga sa endometriosis ko, kaya yon. Pero nung nagkaanak na pala ako guys, nawala na. So, okay nga yun. Kasi sabi nga nila, yung 9 months na yun na hindi ka nagregla. So, medyo mababalance na rin yung mga hormones mo pag meron ka ng baby or merong nabuo dyan. Iba talaga mag-iiba yung mga hormones nyo eh. Mag-change yung mga hormones natin. Kaya, after kong nanganak and then nagme-mens na ako, nawala na ako ng dysmenorrhea. Parang okay na, normal na lang. Medyo masakit lang yung ulo ko talaga, pero yung sa puson, hindi na talaga sumasakit. So, manage na lang natin ng pain reliever, merong Dolphinal, o kaya Alaxan, or kahit anong pain reliever. Yun lang guys, at kung nakakaranas na kayo ng painful periods o kaya dysmenorrhea, so better magpa-check up para matitignan natin or malalaman natin kung primary or secondary dysmenorrhea ang meron tayo. And kapag nagtatry nga tayong magbuntis, dapat malaman din natin lahat kung ano yung case natin para maagapan nga yan at masolusyonan yan para mabuntis tayo ng mas mabilis. Yun lang guys, and thank you so much for watching. Pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!